ano ba sabi ni Francia? Deny na lang daw. Deny mo na lang. Pero, bigla siyang, hindi ka ba mapapahamak? Di ba? May ganun eh. At saka, from April 2 to April 7, na nagpasya nga na sulatan na lang yung PDEA, biro mo, ilang araw yung nagkaroon ng di ba? Nagkaroon ng parang, ano bang maganda rito? Ano bang, di ba? Nagkaroon ng pag-iisip eh. Amang tao bayan nagising na meron pala tayong isang bangag na presidente na noong 2012 ay dapat i-re-raid mo. But ganun pa man, fast forward ko na, no? Gusto kong day 3, ganun pa rin ang pa-feeling mo. Anong nangyari ng day 3? Day 3. Ito yung nagpunta ng gabi, no? 22. Noong 22, May 22 ng gabi, no? Siguro mga 8:40 o 8:20 siguro. Okay. Nagulat ako, gabi na eh. Papahinga na rin ako noon eh. Nagbabasa ako. Kumatok yung yung guard? Bantay, yung sundalo. Okay. Kumatok, sir. May bisita po kayo. Nandito po si Senator Jinggoy Estrada. Tayo ako. Pagbukas ng pinto, sumaludo ako. Sir, good evening. Kumusta ka na? Sabi niya gano'n. Kumusta ka na? Si Jinggoy to. Senator Okay. Jinggoy. Gabi, okay. Sabi niya, kumusta ka na? Sir, mabuti po. Tapos, dito ka ba natutulog? Pinakakain ba to? Siga pa rin ba siya o mabait na siya nung gabing yon? Okay naman. Siya? Cool. Okay. That's good to know. Oo, naman. Tapos, kinamusta niya ako. Tapos, tinek niya lang yung mga, yung parto, yung kalagayan ko doon. Tapos, sabi niya rin sa mga kasama niya, yung mga Senate staff, nandun din sila General Angkan, doon sa, tapos may mga, ewan ko kung media yun o niya. Tapos, sinarado niya yung pinto. Sabi niya, dyan lang muna kayo sa labas. Mag-uusap kami ni Morales. So, humila siya ng upuan at magkatapatan kami. At nakita ko naman sa kanya yung gesture niya. No? Sabi ko, bihira yung ganong isang pagkakataon na makikita mo yung isang senador ng bayan na nagpakulong sa'yo, dadalawin ka, aalamin yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo, at sinabi sa akin yung sitwasyon na sabi niya walang session at magbabakasyon kami ng 2 buwan. Okay. Sabi niya gano'n at ang sabi niya gusto mo bang lumaya? Sabi niya sa akin. Sabi ko, kayo sir, sabi ko gano'n. Kasi ganito, no? Ang lang natin dito, kasi siyempre, nagsinungaling ka doon sa yung PDS. Sabi ko, sir, yung PDS naman nun, totoo lang, nabuta mo ako talaga doon. Pero nung ko lang din, nakita, nagtataka rin ako kasi hindi ako sumasagot talaga ng no. Palaging yes, kasi nga, may nakalagay doon, please specify. Hindi, certified true copy yun, kopya ng PDEA yun. Sabi ko, sir, ang dapat ko nakikita, original. Kasi gusto ko talaga makita original. Kasi, ang sabi ng anak ko, yung ganyang, mukhang, crafted, na-crop. Kinrap, parang copy-paste, parang... Binura, nilagyan ng no. Baka si Lasso gumawa. Parang ganon, kaya pinalalabas nila certified true copy. So, dapat sa ganyan, ang kasi, sa rules ng evidence, sa Rule 130 ng Revised Rules of Law, yung mga ganyan, dapat pag kino-contest yung dokumento, dapat ipakita yung original. Kasi kung may certified true copy, may pinanggalingan. Diba? Yes. Dapat ipapakita. Kasi ako naman, kaya gusto ko makita, kasi nga, halimbawa, kung merong alteration, may dinagdag o may binawas, makikita yan. Pagka dinaan yan sa, sa question document, may machine kasi dyan na talaga makikita kung may alteration, o may dinagdag, o may binago, o ginamitan yan ng, computer, makikita naman kung may mga digital print yan, makikita. Yeah. So, sabi niya, sige, ganito na lang. Si Maharlika, sabi niya. Nabanggit ako? Kilala mo siya? Sabi ko, sir, hindi ko siya kilala. Nagpa-interview ka sa kanya. Sir, in-interview niya ako. Kailan kayo huling nag-usap? Sabi ko, sir, nung in-interview niya ako. Ngayon,
Sabi ko, sir, wala naman akong cellphone dito. At saka, paano ko siya makukontak? Wala ka ba number niya? Wala, sir. May intermediary na ano lang, through sa reporter. Yung sinabi ko, yung hindi ko na babanggitin yung ano. So, ganun yung ano niya. Tapos, hindi, ganito na lang. Ang gusto ko, magtulungan tayo. Sabi mo na lang totoo. Kasi, inano mo si nakusahan mo si Marcos Jr. Presidente. At saka si Maricel. Ako, wala akong pakialam kay Maricel Soriano. Hindi ko mo artista, konsente ko. Pero eto sinasabi naman ng PIDEA, hindi totoo. Sir naman, sabi ko, nakita niyo naman, nilaglag naman ako ng mga kasama ko. At saka yan, patagal niyan, 2012, sabi ko. So, PIDEA nga, sir naman, sino naman ang mag-ano sa akin? So, kita nyo nilaglag ako. Yung mga kasama mo, kita mo, galit lahat sila sa iyo. Lahat sila nagsasabi na hindi totoo sinasabi mo. Sir naman, alam nga na makakampi sila sa akin, ano mapapala nila sa akin? Sabi ko. Doon kay Gerald Lasso, may mapapala sila. Yes. At saka, sir naman, sabi ko gano'n. Itong mga kasama ko na to, ano yan, basta-basta na lang sasama kay General Lasso papunta rito, nagigisahin sila. Walang sasama dyan, gugulang niya mga yan. Sabi ko gano'n. Nagkataon lang, ganyan, DJ si General Lasso, kaya sumama sa kanya. Kasi nasa kanya yung power Pag kinaray niya yan, sama lahat yan, hindi naman makakatanggi yan mga yan Tapos sabi niya, kung sabi niya, paano napunta kay Maharlika to, kundi ikaw? Sabi ko, sir, ito ba namang, ako sir, happy na ako sa buhay ko. Nung mawala ako sa PIDEA, nag-abroad ako. Naghanap buhay ako. Busy sir ako. Marami akong, at saka, yung si Commander, mag-isa lang sa bahay. Pag wala ako, di kawawa siya. Sabi ko, gano'n, gaya niyan, may sakit. Pareho ko, tingnan niyo ako. Sabi ko, nakita niyo naman, marami akong gamot dito, marami akong maintenance. Ba't ilang taon ka na ba? 50 na. Matanda pa pala ako sa iyo.